Dito sa taas, nakita ko. Kala ko ibon lang eh, ayun ah. Yun, pure black, kamukha ni 4, ayan ah. Wala natin mga ibon na yun oh. Nilipad. Tingnan natin kung mapababa natin itong ano, ayun ah, pure black. Kasi may dakit tayo, dagit. Nandito sa taas, nakita ko. Kala ko ibon lang eh, ayun ah. Yun, pure black, kamukha ni 4, ayan o. Kanino kaya ito? Sakit to. Kaya kasi pinakamala natin mga ibon na yun o. Nilipad. Tingnan natin kung mapababa natin itong ano, ayan o, pure black. Ayun siya. Kamukha ni 4 eh, kanino kaya ito? Mga nakaklabring. Para painom natin ng gamot kung sakaling bumaba. Ayun mga ibon natin. Yung iba nagsibabaan eh. Pero sayang. Sakit to boy. Ayun o, pure black. Mukha 4 eh. Ayun kasing isa natin blue bar. Sinamahan niya eh, yung blue bar natin. Sinamahan niya yung itim. Dalawa na sila nasa kuryente boy. Kuryente boys to eh. Tingnan natin, baka mapababa natin itong dagit. Sayang to boy, bumaba na natin. Parang gusto bumaba eh. Ayun siya oh. Kasi natin lumilipad pa. Lumilipad pa. Sana bumaba. Ayun, ayaw bumaba. Mukhang talagang kuryente boys to. Bentahan muna natin to si Pogi. Ano hinahanap pa? Babae. Ay, maraming babae dito. Ito, babae. Labring. Babae. Dito, may babae. 80. 90. Ay, 90 tama. Dito ba? Dito, 100. Ito, 150. Pag dalawa, 180. Ang ba? Habang hinihintay natin yung ating dakit. Tayo kasi ko, parang gusto na niyang bumaba. Lumilingon dito eh. Pure black. Kanino kaya ito? Wala na. Walis na siya. 5. Tingnan natin baka bumaba sa kabila. Wala rin dito mga 5. Yung itim, yung kamukha ni 4. Di natin napababa. Malinis na. Ito mga sa atin eh, nandito naman na. Try natin pakawalan. Ito yung mga kalapati natin ngayon dito. Ito yung mga anak nung ano, sana dumami itim. Ito yung nawala, kaso bumalik siya kinabukasan. Hindi na natin na videohan. Hindi ko alam kung anong kulay niyan eh, pero bumalik. Ito nakakalipad-lipad na rin mga 5 mga off color natin. Saka yung mga barless. Dalawa yung barless dyan eh, isa blue bar. Barless. Saka yung kapatid niya. Ito. Ngayon, sabay na natin siyang paliparin. Para makapag-exercise na sila. Yan, ito dami na. Pero sila eh, palipad-lipad pa lang dito. Ayan sila. Wala akong isang ibon dito na napakaamo mga siko. Ayan o. Ito lagi dumadapo sa akin, lalo na kapag magpapakain tayo. Itong anak nung pinakabata kasi to. Ito yung anak nung ano, yung almond natin. Ang liit niya. Ito siya oh. Pero nakakalipad-lipad na rin tamasing. Ito siya oh. Mukha siyang ano, napakaamo niya kasi. Kaya hinahayaan ko lang siya. Ayun oh. Hinahayaan ko lang siyang pag-alagala dito. Ito yung mga ibon natin. Nagpa-practice pa lang sila kung paano sumibat. Tapos babalik din. Hindi sila gaano umiikot pa. Pero sana sumabay na para naman marami-rami na yung pinapalipad natin mga 5. So yun, dahil nandito tayo ay magpapakain na ako. Hindi natin napapabay yung kamukha ni 4. Baka sumibat na. Baka umuwi na dun sa... Ay hindi, andun pa siya mga 5. Kaso lumipat siya ng ano. Ayun siya oh. Andun pa, kaso lumipat siya ng pwesto. Siya mga 5 oh. Hindi natin alam kung makikita dito sa camera. Eh dumapo na naman tong ibon natin. Ayun siya. Ayun, nandun sa poste, sa pinaka poste mga 5 yun oh. Ayun siya. Andyan pa rin. Kanino kaya ito? Baka naliligaw na kaya ayaw umalis.
Kaso hindi naman natin pwedeng ibabaran ng lipad tong mga ibon natin. Kasi kanina ko pa sila pinapalipad eh. Ayan o, nagsisibabaan na nga dahil gutom. Hindi pa ako nagpakain. Kasi mga 3 beses na ata silang lumipad na. Kaya wala na silang energy. Mga singko yun o. Ang gaganda o. Malilinis. Pag malalakas na lumipad ng mga ano natin, pamimigay na rin natin yung iba dyan. Pero ititira natin lang yung iba para meron pa rin silang guide pagdating ng hagisan na malayo. So ayun, pakainin na muna natin. Ito yung iba, nag-aabang na. Ngayon, pababain na natin yung mga, dahil hindi pa kumain yung mga yan, tingnan natin kung mapapapasok pa rin natin sila ng mabilisan, masiko. Kasi yung mga bata natin, talagang pumapasok. Talagang dumadabo sa atin to. Maamo kasi to. Ayan, pakainin natin. Lagyan natin yung pagkainan nila. Ayan, masiko. Pababain na natin para makakain na rin yung mga ibon natin. Talagang gutom na. Sanay naman na yung mga ano, yung mga young bird natin, sanay na. Yung huven natin, ititira natin yan. Yung red bar na yan, aking ko. Dahil nga gagawin kong breeder yan. Yan yung anak ng imported na huven, tsaka yung chop suey ni Tolome. Nakuha ko yan kay Paul Kiding. Kay Pikyo, kapatid ni Paul Kiding. Ayan, buwababa na yung mga ibon natin. Kasi gutom na yan. 3 beses natin siyang pinakawalan ng walang patuka. Yung iba, lumipad ko. Siyempre baka magtampo naman. Kaya kailangan makapasok na sila. Ayan, medyo nagtampo na oh. Dati nag-uunahan silang pumasok. Ngayon oh, medyo naninibago. Ay mahirap kapag pinipik natin pakawala ng pakawala. Nagbababad sila. Ayan o, lumilipad pa yung iba. So ayan, mga singko, okay na to. Si ano, nawala na. Ang kamukha ni 4, nawala na mga singko. Ayun, wala na siya doon sa poste. Kanino kaya yun? Kaso wala naman siya dito sa mga lumilipad natin. Yung iba naman natin ay pumasok na, sayang naman. Baka naliligaw yung kalapate. Sana yung makahuli doon pakawalan din. So ayan, baba. Sige, mga binred natin dito nagsiitlugan na. Vandenbroek natin tsaka yung ating sablon umitlog na, dalawa. Ayan mga singko. Ang problema, hindi nila nililimlima, nasa labas. Baligtad, ano ba yan? Pero kanina naglilimlim yan. Bali gagawin natin stockbird. Kapag nakapagpalabas tayo ng ganong kulay na off color sa kagaya ng Vandenbroek natin, yan ang hinahanap kung tatabi natin mga singko. Bali anak yan nung kay Boss Al, tsaka yung ano natin, sablon. Alam dyan. Tapos dito Vandenbroek pa rin yung kapatid niya, magkapatid to kaso parehas babae. Ayan, Vandenbroek pa rin yan kaso parehas babae. Ang pinaris naman natin sa kanya yung kay Police, yung binigay sa atin na BFRC. Siya kasi kumitlog na rin nasa na piso kasi pag pinipidyohan natin yun. Tapos itong ano natin, Taiwan tsaka yung Peter Van Der Wert mga singko may egg na rin yan. Kita ba? Nag-flirt ayan, Taiwan umitlog na. Itong ating Vandenbroek din, ayan umitlog na rin. Itlog na rin yan. Itong isa nating Garuda na hen tsaka sablon wala pa mga singko. Pero itong mga off color natin itlog na rin si White Line Pigeon Fly mga singko, itlog na. Binigyan Lloyd, yan daw ang kulay talaga niyan. At saka si Brown Epal, itlog na rin. Si Pomeranian natin mga singko, itlog siya. Ang laki ng itlog, grabe. Kaso ang problema, parang isa lang, hindi sila kondisyon. Ang laki ng itlog niya ang laki ng itlog, parang sa bonsai. Kaso parang hindi pa sila kondisyon, kaya hindi natin alam kung mag-fertile. Isa pa lang yung itlog ang logo ng ating Pomeranian Powder. Sakto-sakto sila dyan dahil maluwag yung kulungan. Tapos ngayon, ito yung mga stockbird natin, talagang stock lang sila dahil hindi sila napaparisan.
Ito, hanapan natin ito ng recessive yellow din na kak. Kaya kung meron kayong alam timbrehan nyo ako. Ayan, ganyan na sana. Yung solid, walang halo. Hen yan. Kailangan natin ng kak na recessive red, yellow. Siya yan, bali tambay muna sila. Itong tiger natin, yung pares na hiniwalay natin dahil talagang hinahabol niya to madadamage yung ulo nito. Lagi niyang tinutuka. Ngayon, meron tayong stockbird dito na dalawa. 5 na nabili. Kaso dadalawang piraso lang. Ayan sila. Ang ganda na kulay. Gracel tsaka Dan check. Tapos yung nandito mga kasing ko. Yung mga nandito mga kasing ko. Ito po pamimigay natin sa Pasko. Dalawa pa nga lang yun, may itlog yung German Beauty yung itlog dyan. Ayan yan yung pamimigay natin. Itong dalawang to. Kaso syempre dadagdagan pa natin. So ang nangyayari mga kasing ko may pumupunta dito. Parang gusto nilang bilhin itong tinatabi natin to, itong dalawa. Syempre hindi pa natin pang for sale yan mga kasing ko. Pamimigay natin yan dun sa mga bata. Kailangan natin pamigay. Hindi ko po sila ibebenta. Siyempre nakakaya naman. Tinatawaran ako dito. Gustong bilhin. Nakakaya naman. Dahil hindi ko talaga siya binebenta. Dahil nga naipangako ko na ipamimigay natin yan sa Pasko. Gusto ko naman makikita ng mga bata dito na may mga magaganda rin silang makukuha. Kasi yung baon nila hindi kasya dun sa mga 150 hanggang 70, 80 lang sila maasin ko. Ngayong Pasko bigyan naman natin sila ng mga magagandang ibon. Ayun para makapili naman sila. Minsan mga matatanda nga rin pumupunta dito tsaka mga bata. Pero mas karamihan bata. Yun nga lang, syempre hindi sila makaipon talaga ng pangmamahali na kalapate. Kaya hahanapan natin sila ng mga magagandang kalapate na pwede natin ipamigay sa Pasko. So sir, wag na natin pagkait sa mga sa mga kalapatid sa atin na maliliit na mga bata. Na mabigyan sila ng mga magagandang ibon. Syempre kaya lang nila yung mga pang super netoy, diba? 70, 80. Yun, sa Pasko pwede sila makapili ng magandang ipon. Hindi lang yan ang kukunin natin. May kakaipon pa tayo na mas marami dahil medyo mahaba pa yung panahon natin bago magpasko mga kasing ko. Ngayon, meron din ako mga kukuhanan sa tropa na pumapalo na ibon nila. Bibilin natin, pandadagdag natin doon mga kasing ko. Para meron din silang pang umpisa. Kasi kung ang alaga nila hagis ng palengke o kaya medyo malapit lang, nawawala na, mawawalan sila ng gana. Pero kung nahagis nila ito ng umuuwi, yung mga kalapati nila, medyo ginaganahan silang mag-alaga ng kalapati, diba? Kaya bibigyan natin sila ng medyo magaganda. Yun nga pala, hindi pa kinukuha sa atin itong dalawa. Ang ganda na nito, sobrang barako pala nito. Sana makausap ko ulit si Manila Boy, tsaka si Pampanga, para makuha na nila yung mga ibon nila. Kasi ang ganda na Ako, gandang-ganda na ako dun sa saddle. Sobrang barakudo. Gusto ko nga siyang patutunin dahil walang viewing yan. Dito lang siya talaga lumaki, mga kasingko. Hanggang sa tumanda. Sakto-sakto, 1 year na siya sa December. Gusto ko sana mabigay na sa kanila. Kasi siya lang ang lalaki. Lahat siyang kasama niya babae. Kaya siya ang pinakabarakudo. Lahat siya pares siya, mga kasingko. Yan ang original babaero line.